Lighthouse Tower, isa ito sa mga dapat mong puntahan kung sakaling mapapadpad ka dito sa Ilocos Norte. Dala ito sa tawag na Cape Buhiador Lighthouse Tower. Sa loob ng mahabang panahon ay napakalaki ng naging ambag nito pagdating sa Pilipinas. Dahil nagsilbi itong gabay ng mga sasakyang pangdagat kagaya ng mga barko o maging mangingisda punta sa pinakamalapit na mga pantalan. Ito din ang nagsisilbing hudyat sa mga dayuhang barko kagaya ng galing pa sa ibang bansa na mag-ingat dahil maaari silang maka-encounter ng mga bato na nakausli sa mismong dagat. Maaaring magdulot ng disgrasya o makapagpalubog ng barko. Nga pala, located ito sa Burgos, Ilocos Norte. Ay tinayo pa sa panahon ng mga lolo't lolo mo. Siya nga pala, pinailaw ito sa unang pagkakataon noong 1892. Ang parolang ito ay isa sa pinakamataas na tower dito sa bansang Pilipinas. So, nandito po kami ngayon sa Lighthouse Tower. Ayan. So, ito yung views niya. So, ngayon nga ay aakyat kami papunta doon sa Lighthouse Tower. Ayan. So, alamin natin kung ilang hakbang to. Hanggang doon sa taas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 41, 42. 42 na akbang. Ha? Ito palang light tower, ayon dun sa lalaki, ay ito ay nagsilbing watchtower. Yan. Nagsilbing watchtower. Tapos ito yung tulugan nila. Ayan. Naging tulugan po yan. Tapos kung mapapansin niyo yung view, ayan o, napakaganda. Yan. Napakaganda niya. Naging tulugan daw yan ng mga Kastila. Yan. Tapos ito yung mga old pictures. May mga old pictures dito. The storage building. Yan. Si Bongbong Marcos nga ito. Punta naman tayo dito sa kabilang kwarta kung saan nakalagay ang mga importanteng gamit na kadalasang ginagamit sa building na ito. At syempre, unang-una mong mapapansin ang tatlong ito ay may kulay tanso. Siya nga pala, ito ang ginagamit na lampara o nagsisilbing liwanag kung sakaling bababa sila ng building o kaya naman may pupuntahan sila. Sa mga panahon na yon ay hindi pa uso ang street light at mga kuryente o yung mga ilaw na meron tayo sa panahon ngayon. Siya nga pala, yung ganitong lampara ay may sukat na 12 to 25 inches. May lapad na 1.5 dangkal. So, ganun po talaga siya kalaki. Kung dati naabutan natin yung mga mas maliit na version dito, ito po ay mas malaki na. Ito naman po mga biyahero, hindi ko po alam kung anong tawag dito. Comment nyo po sa baba kung anong pinakatawag dito. Pero may konting idea lang ako. Baka isa din ito sa mga nagsisilbing gamit para mapailaw ang Lighthouse Tower. Kung mapapansin natin, may mga pictures pa dito nung unang panahon pa na itinatayo pa lang ang gusali
sakaling ito. Pagdating naman dito sa kabila mga biyahero, mapapansin natin na may dalawang tangke. Hindi rin po natin alam kung anong tawag dito, pero may pressure siya eh. Oh. Comment nyo nga mga biyahero kung anong tawag dito sa ano na to. Para siyang power outlet eh. Tapos meron pa dito mga sinaunang battery na ngayon ko lamang nakita talaga. Kung makikita nyo nga ito sa personal ay talagang antik na antik yung datingan. Pagdating naman po dito sa kabilang kwarto, unang bumungad sa atin ang upuan na ito. At may mga larawan din ng mga tao noong pang sinaunang panahon. So paglipas nga ng ilang dekada ay ito pa rin. Buong buo pa rin ang building na ito. Hindi lang yan, maging ang kanilang mga bintana ay ayos na ayos pa rin kahit sobrang dami na ng bagyo na dumaan dito. Dito nga sa part na ito ay matatanaw mo talaga yung tinatawag na lighthouse tower. Ayan po, sobrang taas po niyan. Yan nga pala ay nagsisilbing tanglaw para maging gabay sa ating mga manglalakbay patungo sa iba't ibang lugar. So ma-recognize agad nila na pag nakita nila ito dito sa bandang norte ay ma-identify agad po nila na malapit na po sila sa mga pantalan na malapit dito. At pagdating naman po dito sa kabilang kwarto, ano mong mapapansin yung structure na ito. So para itong mapa dito sa lugar ng Burgos, kita mo dito yung mga daanan na dinaanan nyo patungo dito sa Lighthouse Tower. Kung mapapansin po ninyo yung kulay red na yon, yan mismo yung Lighthouse Tower. Tapos meron pa ditong mga painting na sadyang kakaiba talaga na ginawa pa noong unang panahon. Dito naman ay meron pang panibagong kwarto at may mga higaan din. Siya nga pala mga biyahero, susubukan mo bang humiga dito sa loob ng isang gabi? Comment down below. At dito naman mga biyahero, susubukan po nating umakyat doon sa taas. Dito naman sa bandang kanan, pwede po kayo dyan mag-selfie-selfie at dapat nandun po kayo mismo sa may bintana para mas maganda ang kuha. At dito rin po sa kabila, sa bandang kaliwa, ay pwede rin po kayo dyan mag-picture-picture. Ngayon naman mga biyahero ay susubukan po nating umakyat doon mismo. Kaso nga lang may isang problema. Kung mapapansin ninyo, mayroong tali na nakaharang kasi bawal na po talaga pumunta dyan. So hanggang dito na lang tayo sa may hagdan. Yan nga lang at hindi na po tayo nakapasok dyan. Pero mga biyahero, sulit na sulit naman yung tanawin dito kung sakaling mapapadpad po kayo. Dito nga po sa may pinto, may nakasulat na danger high voltage. Ibig sabihin, may mga nakakakuryente dyan kung sakaling papasok tayo. So, bawal talagang pumasok dyan. Comment naman dyan mga biyahero kung sino na yung nakasilay dyan sa loob, kung ano po ang itsura. I-comment nyo po sa baba. So guys, ito pala yung tinatawag na Lighthouse Pavilion. Pavilion, yan. Pavilion. Pavilion ba? Pavilion. Pavilion. Comment nyo na lang kung anong tawag. At ngayon naman mga biyahero ay pupuntahan natin ang napakagandang pwesto para sa magandang view. Ready na ba kayo mga biyahero? Ready na ba? Ready na? Let's do this!
Ito guys, no, mga antique yan, antique collection. Ito ay sinaunang orasan, sinaunang maleta at saka maleta. Malaking maleta para lagay ng mga baril. Ito. Yan. Ayan, oh. May gaan dito, yan. Sinauna. At ngayon naman mga biyahero ay pupuntahan naman natin ang pinakadulo doon mismo sa may kabila kasi may magandang tanawin din doon na maaari nyo makita sa video na ito. Guys, pababa na po kami. Ayan. Pababa na kami. Ang entrance pala dito ay 50 pesos sa Lighthouse Pavilion o ewan ko kung anong tawag doon. Ayan. So, ang entrance ay 50 pesos. Tapos, kung sasakay kayo ng tricycle paakyat, 10 pesos lang. Ayan. Alright, pababa na kami ng Lighthouse Tower dito lang sa Ilocos Norte. Ayan, so pauwi na po kami ngayon. Kaya pala, pag magta-tricycle kayo, 10 pesos lang paakyat, 10 pesos lang din pababa. Entrance fee, 50 pesos. Ayan. Hindi 50. Oo, 50 pesos ang entrance. Tinanong mo? Oo. Ayan. At dito naman mga biyahero, yung baba mismo ng Lighthouse Tower. Ito po yung mga terminal na maaari yung sakyan pataas at pababa. Tapos kung kaya naman po ay mga nakasasakyan, may parking lot po dyan, libre lang ho. Tapos may mga souvenir, mga pagkain na maaari yung bilhin bago kayo umakyat o paalis na kayo dito sa Lighthouse Tower. Siya nga pala mga biyahero, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa adventure vlog na gagawin natin. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Ingat palagi. Tara mga biyero, samahan niyo ako sa ating adventure at tuklasin ang tinatagong yaman ng buong Pilipinas. Biyahero Adventure.